So, salamat sa Diyos dahil ito po si Brother Patrick Bautista na kung saan, syempre, kapatid natin sa pananampalataya bilang Kristiyanong Katoliko. So, may tanong lang tayo sa kanya na, syempre, mahalaga po yung tanong po natin para din po sa kapatid natin sa pananampalataya, no? So, ang tanong ko po sa kanya, importante ba yung pagsimba natin, no? Lalo na yung Sunday, no? So, ready naman na si Brother Patrick, no? So, ito, tatanungin natin siya. So, Brother Patrick, importante ba yung pagsimba natin ng araw ng linggo? Napakalaga kasi diyan mo makikita yung sustansya ng pananampalataya mo. Hindi lang sa pagkain at yung mga inaaral sa iyo, lalo na kung sino man yung paring magaling mag-preach sa iyo, marunong o whatever. So, lahat ng pare, syempre. Lahat ng pare. Okay. So, grabe nga. Magkaroon ng sustansya, syempre. So, tama ba, Brother Patrick, na tuwing nagsisimba tayo, so, yung banal na misa at ang tinatanggap natin na banal na salita ng Diyos, and of course, yung banal na katawan ni Kristo, ito ba ay nagbibigay ng kabusugan sa ating kaluluwa? Totoo, kasi spiritually, yan yung nagiging natin para mapusog tayo at hindi yung nagpapayag kung sino si Jesus sa buhay natin. Amen. So, ikaw ba ay nagsisimba ka every Sunday? Oo, every Sunday. I think siguro hindi ka lang every Sunday nagsisimba, kahit weekdays nagsisimba ka rin. Minsan kung di man na mapagsimba, andyan naman ang Radyo Veritas, andyan din ang online para... Very good. So, ano yun? Yung sinasabi mo minsan di ka nakakapagsimba, yun ba ay Sunday or weekdays? lahat ng days. Pagka hindi ka nakapagsimba. Pero, nagsisimba ka every Sunday. Oo, sa mga chapel lang. Amen, amen. So, kita nyo naman, di ba? No excuses pagdating sa araw ng pagsisimba. Kasi tingnan nyo naman yung kalagayan ni Brother Patrick, no? Na kung saan, siya ay hindi talagang totally hindi nakakita, no? Apo, Hindi siya talaga nakakita. Pero, still, nagagawa niyang magsimba sa kalagayan niya. Bumati pa tayo ng assembly kada couples din. Amen, no? So, ganyan po yung biyaya ng Diyos na kung saan, kahit ganito yung kalagayan ni Brother Patrick, nagagawa niya magsimba. Ngayon, kung ikaw naman, no? Na ikaw ay nakakakita at maayos ang iyong pangangatawan na ipinagkalob sa iyo ng Diyos, baka mas magawa mo na pumunta ng simbahan, magsimba, katulad ni Brother Patrick na hindi po sa kanya yung kapansanan, no? Ibig sabihin, kahit ganito ang kanyang kalagayan, ay nagagawa niya magsimba. Amen ba? Amen. Ipapahatid pa ako through couples event Yes, and nag-share po siya na kung saan talagang siya ay nagbibigay ng pag-asa doon sa mga kapatid din natin na Kristiyanong Katoliko. Yan po yung ginagampanan po ni Brother Patrick, no? Dito po sa simbahan natin na kung saan siyempre mahalaga, importante sa kanya yung kapatid niya na Kristiyanong Katoliko. Sabi nga doon sa Roma 12 verse 10, magmahalan kayo bilang magkakapatid kay Kristo. At yan ang ginagawa niya. At makikiusap lang po ako, pakipalo lang po itong vlog na to at pakishare. Panawagan lang po sa mga gustong makapanood ng interview to at sigurado magugustuhan niyo po. Very inspirational para sa lahat. At siguro ang body message ko lang sa lahat, kahit ano man yung kalagayan niyo sa buhay at may organisasyon kayo simbahan at nagsisimba kayo at muating kayo ng mga seminar, please don't forget, please subscribe. At para ma-inspire kayo, kung gusto nyo marinig siyang paulit-ulit, subscribe lang. Kahit sa buong mundo, kung sino man dyan, nakikiusap po ako sa inyo, very subscribe. At hindi po hadlang ang aking kapansanan para mapakinggan nyo itong time na to. Kasi para sa inyo po itong ginagawa ni Kuya pa nag-vlog siya. Amen? Amen, amen. So, malinaw po yung sinasabi niya, hindi po hadlang ang kapansanan. Ibig sabihin, kung nagagawa niya, mas magagawa ninyo. Amen po ba? Amen. Kaya po please, no, si Brother Patrick, so please, tulungan po natin siya lagi. I-insert po natin lagi, no, sa ating mga panalangin si Brother Patrick na lagi po siyang gabayan ng Diyos at bigyan ng kalakasan ng mabuting pangangatawan para magpatuloy po siya sa kanyang misyon, magpatuloy po siya na magpahayag ng magandang balita na kung saan yung ginagawa niya, ito po ay pagmamahal niya sa kapatid niya, no, sa kanyang pananampalataya bilang Kristiyanong Katoliko. At yun din naman po ang utos ng Diyos sa John 15:17. Ito ang utos ko, magmahalan kayo. Kaya ginagawa niya.
yung utos ng Diyos na kung saan sa pamamagitan ng pag-share ng salita ng Diyos, dito niya pinapakita yung pagmamahal sa mga kapatid niya Kristiyano Katoliko, and of course, pagsunod at pagmamahal at sa Diyos. At nananawagan din ako sa media partner natin, lalo sa Radio Betas. Please subscribe para mapakinggan niyo po itong share na to. At napakaganda po nito. Amen. Thank you, Brother Patrick, sa iyong mabuting puso. Paki-record po para maiintindihan po ng mga nakikinig sa Radio Betas para ano rin po nila, mapanood, mapakinggan. No, very good, Brother Patrick. Muli, Brother Patrick, ano ang masasabi mo? Again, lastly, sa mga hindi po nagsisimba. Hindi. Ang pinakamaganda niya, kaya magsimba kayo hindi. Ngayon, pero mas maganda talaga, magsimba kayo linggo-linggo. Magdasal kayo, kasi ang pagsimba, kaya natin ginagawa yan. Hindi lang naman para katuruan, tinuturo sa atin para kay Kristo, pero in case para ka na nag-aaral sa eskwela, lumating ka ng seminar. Ano ba natututunan sa labas? Diba, nagsisimba tayo para matuto tayo. Ba't tayo nagsisimba? Kasi para matuto tayo. At bakit tayo umaatin ng seminar? Yung seminar na yun, parang school yun. Alam mo yung school? Di ba, may ganito ka, may papel ka? Para matuto ka. Kaya tayo nagkakaroon ng Christian Life Program para matuto ka. Ba't tayo gumag-graduate? Para alam natin, marunong na tayo. Yan yung tinatawag na identification para may lisensya ka, na natuto ka. Yun, amen? Amen. So, malinaw kung sinasabi niya, no? Yung manalangin, kasi biblically, sa 1 Thessalonians 5:17-18, ang sinasabi doon, palagi kayong manalangin. Utos ng Diyos na kung saan, palagi, pag sinabing palagi, araw-araw, oras-oras, hindi lang kung saan may problema ka, may kailangan ka, doon ka lang manalangin. Hindi. Sinasabi, palagi kayong manalangin. And sa 18, magpasalamat sa Diyos. Very important pagpasalamat sa Diyos. Kaya nga, tayo kailangan natin magsimba, kasi sa araw ng pagsisimba, sa banal na misa, pag-attend natin, yung banal na misa, ito po yung highest form. Pinakamataas na panalangin sa lahat ng panalangin. Kaya nga sa banal na misa, doon tayo nagpapasalamat sa Diyos. And very important, ang papasalamat po natin sa Diyos kasi sinasabi sa 1 Thessalonians 5:17-18, palagi kayo manalangin at magpasalamat sa Diyos. At saka pa kami nag-comment na paki-subscribe lang siya. Mga nagko-comment, kung ano yung magiging comment nyo, babasahin ni Kuya at ipaparating po sa akin. Amen. At sinasabi pa, Brother Patrick, lastly, no, sa Exodus 20 verse 8-11, na lagi ninyong tandaan at ilaan ang araw ng pamamahinga sa Panginoon. 6 na araw ka magtatrabaho at ang isang araw ibibigay mo sa Diyos. Yeah. Very important po, no? Yang sinasabi ng Diyos na kung saan, please, magsimba po tayo at laging manalangin at ilapit po natin ang ating mga sarili sa Diyos. Patuloy po natin mahalin ang Diyos dahil walang ibang tumutulong sa atin kundi ang Diyos. Amen. Maraming salamat, Brother Patrick, and please, kung saan man po kayo naroroon, lagi po namin kayo sinasama sa aming panalangin na lagi kayong biyaan ng Diyos, bigyan ng kalakasan, at manatili po, no, na manatili po sa inyo ang Diyos sa inyong mga buhay. At maraming salamat. Ingat po kayo lagi. God bless sa inyo lahat. At saka hindi, masasabi ko lang, kung gusto niyo magtanong, ipatanong niyo po sa akin, ipatanong niyo po, sasagutin po ni Kuya, tapos ipaparating niyo po sa akin kapag nagtanong po kayo. Kung ano yung gusto niyo tanong sa akin, mag-comment lang po kayo kung ano yung masasabi niyo. Amen. Thank you, Brother Patrick, and God bless you. Lagi kang bigyan ng kalakasan ng Diyos, bigyan ka ng mabuting buhay at mapanatili mo yung pagbibigay ng pag-asa sa mga kapatid natin bilang Kristiyanong Katoliko at despite ganyan ng kalagayan mo, walang excuses, wala kang ibang mga alibay-alibay kung ano-ano pa, anong reason na yan. Talagang importante sa'yo yung paglilingkod sa simbahan, pag-attend ng banal na misa, and pag-share ng mga word of God na kung saan ang sinasabi po sa 2 Timothy 4 verse 2, ipahayag ninyo ang magandang balita, ang salita ng Diyos na papanahon man o hindi. Amen? So maraming salamat, Brother Patrick. God bless you, and ang Diyos nang bahala sa'yo. Pagkaluban ka ng siksik, liglig at umahapaw na biyaya ng Diyos. God bless you. Maraming salamat, Brother Patrick. Yeah.